nang sa anghel na makita na hindi tugunin siya. Pag sinabing pabasa, hindi ikaw yung bumabasa. Kundi pag sinabing pabasa, madaming taong mga nakikitradisyon at nakikisimpatya sa iyong pananampalataya. Agad ng ipinatawag ang mga doktos at pantas at kaniyang siniyasat kung saan ipinanganak ang paririto. Una, medyo gusto ko lang maintindihan yung pabasa. At ang kasabihan nga ng mga matatanda, huwag kang mangangako pag magpapabasa ka. Or kaya, kung may hilingin ka, magpabasa ka. So, yung umpisang-umpisa, inisip ko kaagad yung kalusugan ng aking ina at ang aking ama. Kaya kami ay nagpabasa. Nung nagkaroon ako ng buwang sa mundo meron na kaming pabasa dito sa bahay. At the same time, since member din ako ng isang choir, gumaganap kami sa pabasa, kumakanta kami. So, parang ako na, paano ba gawin yung ginagawa ng mga matatanda? Paano ba yun? But parang gusto ko rin doon. So, mataas yung curiosity ko noong that time. Inianak na bago ng aling tunay ng Hudyo. Ang mahal na talabaga, tandang ipinanganak na. Ang pabasa ay naging tradisyon dito sa Pilipinas, dala ng mga unang misyonero, ang mga Agustino, na ginagawa ito mula Huwebes hanggang Biyernes Santo para gunitain ang pasyon ng Panginoon, ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Ito yung walang humpay na pagkanta o tinatawag na chanting ng pasyon ni Jesus. Ito ay ginagawa ng may mga panata sa buhay, may mga intensyon o kahilingan sa Panginoon. Naniniwala sila na sa paggawa nito ay mababawasan yung kanilang mga kasalanan o ang kanilang mga kahilingan ay matutupad. May Tagalog passion, tapos passion in other vernaculars based on the Tagalog, and then original passion in other vernaculars. So, 3 categories yung mga yan. Si Gaspar Aquino de Belen, he was the master printer of the Jesuits. So, from 1703, parang may nag-evolve din, na-develop. I would like to think, nakita nila and they wanted to have their own. Kasi 1703, yung susunod, yung Pasyon de Nuestro Señor Jesucristo ni Don Luis Guillen was 1740 na. Yung susunod, Kasaysayan ng Pasyong Mahal, anonymous yung nagsulat nun, 1814. And then later on, May 1852, yung nagsulat si Padre Aniceto de la Merced, taga Candaba. So, Tagalog lahat yan. And then in other provinces, marami na ang passion din na either translated or nagsulat ng sarili. So, Si Mariang Bunying Birhen, Santang walang makahambing, nanaog na kapagkuhan. Makikita natin sa pagbabasa nila, parang nararamdaman din nila yung paghihirap ni Jesus kasi buong araw to hanggang kinabukasan, ito ay kakantahin. So ang ginagawa nila ay palitan silang kumakanta nito at pinapagpatuloy para continuous chanting of the Passion of Christ. Inihanda nila ito para sa kapakanan din ng buong komunidad.
lalo na sa Bulacan at Pampanga. Ang sinta niya sa puso. Lahat ng uri ng tao na pumupunta rito, marami kang makikilala. Lahat ng klase ng sistema ng buhay ng tao nandito. Lahat ng klase ng ugali. So makikita mo talaga rito, spiritual mentality ang Diyos. Nakakalungkot sapagkat mas dumadami na lumilipat sa ibang mananampalataya at nawawalan na yung pabasa. Pero this time, through our CFCI, through our friends, talaga i-develop namin at pinopromote namin yung tradisyon ng pabasa. Sobra dahil kasi naniniwala ako, isa sa mga way to ng salvation. Yung pabasa dati, kala ko basa-basa lang eh. Pag gantong part, kailangan ano na to, hatol na to, kay Pilato na to. Kung babasahin mo talaga siya at iisipin mo, meron siyang isang kwento na binabahagi sa atin from page 1 hanggang page 212, 213 na isang kwento na masasabi kong isang love story. Pinakamagandang love story na nabasa ko kasi. Bagamat para sa aming mga kabataan, boring kasi wala namang ganong picture, it's black and white pa. Pero kung ating iisipin talaga at magninilay-nilay dun sa mga text, may imagine natin, paano ba sa atin ibinigay yung kaligtasan? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, paano ba pinadala yung ating Panginoong Jesucristo? Mababasa at maiintindihan natin yun sa pabasa, sa pasyon. Mentality, kung ito ay isa sa puso mo, at in faith ka talaga, well, pati yung family mo mabibless. Yan ang masasabi ko. Full bless ka dito. As long you understand everything, lahat ng mga ginagawa mo, may true heart, true belief in Jesus. Yun lang. Tapos sunod-sunod na yun, walang hanggang ito. Kamatayan na lang po siguro ang makapagbibiyak sa amin ng pabasa. Ano ay nang malapit na sa